Hinamig ni Teresa ang sarili. Kailangan na niyang makaalis sa lugar na iyon bago magbukang liwayway. Patay na si Victor, kaya natitiyak niyang makalalabas na siya na matatagpuan na niya ang daan pabalik sa kanilang lugar. Bumalik siya sa loob ng silid upang kumuha ng makapal na balabal na pananggalang sa lamig. Binaybay niya ang madilim na pasilyo habang pinag-iisipang dumaan muna sa kusina upang maghanap ng sulo. Napahinto siya sa paghakbang nang mapansing tila naging napakahaba ng pasilyong dinaraanan at parang hindi nauubos ang mga hagdan. Kanina pa siya naglalakad, pumapanaog, ngunit hindi pa rin nakabababa patungong kusina. Dahil natuon ang atensyon sa panibagong alalahanin, isang alanganing paghakbang ang hindi niya nagawang balansehin. Nahulog siya at dire-diretsong dumausdos. Malakas siyang napatili habang kumakawag na animo lumalangoy. Tila ba sa ganoong paraan ay mapipigilan ang matuling pagbulusok. Pakiwaring niya'y napakalalim ng binabagsakan. Halos masuka siya sa nararamdamang lula. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Natigilan siya nang maramdamang biglang nagpreno ang katawan. Lakas loob niyang idinilat ang mga mata. Sa ginawang iyon, lalo siyang nagulat. Bakit nasa loob na siya ng pamilyar na silid? Nakahiga sa kama at may matipunong brasong nakadagan sa kanyang tiyan. Nangalisag ang mga balahibo niya. Pakiwari niya'y nasumpit ng malakas at malamig na hangin kung kaya biglang gininaw. Tinatanong ang sarili kung ano ang nangyayari sa kanya. Tumatanggi ang isang bahagi ng kanyang isip nang mahinuha kung sino ang kasama sa kama. Mabilis niyang ipinaling ang mukha sa katabi. Nanlaki ang mga mata niya nang mapatotohanan ang unang naisip. Si Victor. Ito nga ang katabi niya. Halos masabunutan niya ang sarili. Litong-lito sa mga nangyayari. Napaka-imposible. Patay na si Victor. Nahulog ito sa balkonahe matapos niyang tarakan ng matulis na sanga sa dibdib. Tila may bumara sa kanyang lalamunan kaya nahihirapang huminga. Hindi siya makapaniwala. Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari? Panaginip sa loob ng isa pang panaginip. Inakala niya lang ba na nagawa na niya ang binabalak ngunit hindi pa pala. Ngayon pa lang ba magsisimula? Ngunit kung nananaginip lang siya, bakit pakiramdam niya'y pagod na pagod siya? Nararamdaman pa niya ang matinding lula. Humugot siya ng malalim na paghinga. Sinikap walisin ang agam-agam. Gusto niyang masagot ang sariling mga tanong. Maingat niyang inalis ang braso ni Victor na nakadagan sa kanyang tiyan at saka dahan-dahang bumangon. Umahon siya sa kama. Lumuhod sa sahig upang kunin ang sangang itinago sa ilalim. Nagsalubong ang mga kilay niya nang hindi makapa ang sanga. Binalikan niya ng tingin ang lalaking nasa kama. Natutulog pa rin. Sinipat niya ang ilalim ng kama. Madilim, kaya wala siyang nakita. Bahagya pa siyang yumuko upang kapain uli ang sanga. Ito ko lang nilagay yun ah. Asa na? Napipikon niyang bulong sa sarili. Napaangat ang katawan niya nang biglang magsalita si Victor.
Nakaupo na ito sa gilid ng kama at hawak-hawak ang sanga at itinatanong kung iyon ba ang hinahanap niya. Nagmistula siyang laruang naubusan ng baterya. Halos mabilaukan ng sariling laway. Hindi magiging madali ang pagpatay sa akin, Teresa. Dahil ang katauhan ko ay bunga ng isang sumpa. Natigilan siya sa malungkot na tinig ng binata. Napatitig siya sa berde nitong mga mata. Sa mga matang malamlam at pinangingilidan ng luha. Gumagalaw ang lalagukan nito. Panay ang lunok na waring pinipigilan ang pag-iyak. Naantig ang malambot na bahagi ng kanyang puso. Pinikit-dilat niya ang mga mata at saka umakma sa pagtayo. Naging maagap naman si Victor at tinangka siyang alalayan. Mabilis niyang tinabig ang kamay nito. Tumayo at humanda sa pagtakbo palabas. Ngunit isang hakbang man ay hindi na niya nagawa. Dahil sa pagpihit niyang yun, nakulong na sa mga bisig nito ang kanyang katawan. Pumiglas siya, nagsisisigaw, nanununtok, nangangalmot, naninipa. Ngunit anuman ang gawin niya'y hindi siya binibitiwan. Hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Tumakas na ang kanyang lakas, hindi dahil sa mga brasong pumipigil sa kanya, kundi sa masakit na katotohanang nabigo na naman ang balak niya. Hindi pa rin siya makakawala sa bilangguang pinagdalhan nito sa kanya. Narinig pa niya ang pagpapawala nito ng malalim na paghinga bago naramdaman ang mga pangil nitong ibinabaon sa kanyang balikat. Palubog na ang araw nang magising si Teresa. Wala na si Victor sa loob ng silid. Bahagya pa siyang natigilan ng mapagtantong ito agad ang una niyang hinanap. Tinapik niya ang hita na wari bang kinukonsulo ang sarili sa katwirang natural lang na ito ay hanapin dahil ito ang kasama niya buong gabi at ito ang huli niyang kausap bago nawala ng kamalayan sa paligid. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama na siya ring inupuan nito nang mabuko ang balak niya. Matuling bumalik sa alaala niya ang sinabi nito tungkol sa sarili. Ang malungkot na anyo at ang mga matang tila ba may malalim na hinanakit. Mabilis niyang sinaway ang sarili. Pinatay agad ang umuusbong na awa para kay Victor. Ang ginawa nito sa mga magulang niya at kapatid ang pinag-alab sa damdamin. Mahabang sandali siyang nag-isip. Tinitimbang ang mga pangyayari hanggang sa makabuo ng pasyang pinakamainam gawin. Pansamantala muna niyang isasantabi ang balak. Maghahanap siya ng ibang paraan. Hindi ito basta-basta mapapatay. Hindi niya alam kung bakit binuhay pa siya ni Victor matapos niyang pagtangkaang patayin. Siya na rin ang sumagot sa sariling tanong. Inisip na gusto kasi nito ng kasamang mapaglalaruan at kailangan nito ang dugo niya. Malungkot siyang napangiti. Muling pinagsabihan ng sarili upang patatagin. Mayroon pa ring pag-asa. Habang hinahayaan pa nitong siya ay mabuhay, may pagkakataon pa siya upang ito ay mapatay. Nanghihina man at halos nangangabay lang upang makatayo, nagpilit pa rin siyang bumaba. Pupunta siya sa lawa. Gagawin niyang santuaryo ang lugar na iyon. Ayaw na niyang mag-isip.
Ang gusto na lang niya ay makapagpahinga, katawan at isipan. Sumungaw ang malungkot na ngiti sa kanyang bibig nang marating ang lawa. Pumikit siya at nilanghap ang mahalimuyak na hangin. Naramdaman niya ang pagluwag ng dibdib. Naglakad siya patungo sa damuhan. Makapal ngunit maigsi lang ang damong nakatubo sa lupa. Tila sinadyang tabasin upang magsilbing banig na mahihigan. Inilatag niya ang likod at saka muling pumikit. Ninamnam ang mabining sikat ng araw na humahalik sa kanyang balat. Hindi pa siya nagtatagal sa pagkakahiga nang maramdamang hindi siya nag-iisa, na may nakatingin sa kanya. Mabilis niyang idinilat ang mga mata. Napabangon siya pagkakita sa malaking lobo sa di kalayuan. Nakatayo ito paharap sa kanya. Napansin niya agad ang asul nitong mga mata at ang pahabang pilat sa gawing kanan. Napalunok siya ng makilalang ito ang nakalaban niya at humabol sa kanya. Paupo siyang umatras, dahan-dahan, habang naghahanap ng madaraanan patungo sa pintuan. Kung natakasan niya ito noon, malamang ay hindi na sa mga oras na yon. Wala siyang dalang kahit anong armas. Nag-isip siya. Kung tatakbuhin niya ang distansya mula sa kinauupuan patungo sa pinto, baka sakaling makaligtas siya. Iyon ay kung maiiwasan niya ang pagsakmal nito. Ang isa pang problema, paano siya tatakbo kung sa pagtayo at paglakad pa lang ay nahihirapan na siya? Napigil niya ang paghinga ng humakbang ang malaking lobo palapit sa kanya. Niyakap niya na lang ang mga tuhod matapos isubsob doon ang mukha. Napausal siya ng piping panalangin. Katapusan na niya. Nasaan yung lobo si David ng mga sandaling yun? Manaig kaya sa isip nito ang pagiging lobo o ang pagiging lalaki na humahanga sa dalagang marikit? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!